Bro Wendell, di ba ang confession natin na isasama naman yung mga premarital, yung mga fornication dati, yung mga nakipagtalik sa mga girlfriend, boyfriend, marami yan ngayon. Na-confess na yun. Kung proper naman yung contrition nila and at the same time is hindi naman nila uulitin na, and at the same time, sinasabi ni Father child refuger, it's also the same as 100, 100 para the confession basta is proper contrition at tama at totoo ang pagsisisi is same as 100 solemn exorcism. So hindi pa ba nabe-break ang unholy ties doon sa mga nakaraan kasi kinumpisal na nga at ito'y proper? Okay, din natin kalimutan na si Father Chad Reperger, nagsabi siya, bawat mortal na kasalanan, kahit ikinumpisal na natin, merong, kahit si Father Joses, merong doorway na nabuksan sa ating buhay. May pintuan. Oo. Kaya nga, yun ang dahilan umano na karamihan, kahit na ikumpisal na, ang iba mapaulit-ulit pa ang paggawa dahil sa mga doorway. As part of the temporal punishment. Yung iba na nangungumpisal, halimbawa may pinakumpisal kami na posis, pagkatapos posis pa rin. At mayroon pa kaming pinabinyagan dahil walang binyag. At emergency baptism sa pare dahil nangangailangan talaga at agad-agad yung compel. Pero pagbalik, pusis pa rin. Nagtanong ako kay Father Winston, bakit ganon? Sabi ni Father Winston, ang epekto sa binyag, ang epekto sa kumpel, ang epekto sa kumpisal ay sa kaluluwa ng tao. Pero sa laki ng kasalanan na nagawa as part of temporal punishment, pwedeng ang demonyo mananahan sa katawan ng tao. Pero di siya makagalaw sa kaluluwa ng tao. Kaya nga, ang sabi ni Father Chad Reperger, huwag niyong subukan na manood ng pornography dahil course site yan. Kahit pa ikumpisal ninyo ang kasalanan na nanood kayo sa pornography, pahintulutan ng Diyos, gagamitin yan ng demonyo laban sa atin dyan sa ating isipan dahil nakita na natin yan. Pero sa kumpisal, sabi ni Father Nonet Ligaspe, one good confession is equivalent of 100 solemn exorcism. Pero bakit daming mga kaso na kahit pinakumpisal na, pagbalik posis pa rin? Dahil mahirap ang act of contrition talaga. Yung tunay na pagsisi at balak na reparation of the damage sa kasalanan. So paano yung Bro Wendell kung ang contrition naman, ang confession niya is really proper siya and hindi na niya babalikan? Do we need to still kailangan pa rin ba na i-break ang unholy ties? Kailangan pa rin. Dahil bakit? Ano yung mga palatandaan niya? Halimbawa, picture. Dapat umano, ilibing mo na. Ano yung ibinigay niya? T-shirt. Dapat umano, sunugin mo na. Yan, common yan sa lahat ng mga tao. Yung mga nakarelasyon nyo daw yan, tungkol yan sa nakarelasyon. Yes. Before, tama ba? Before your marriage now. Yes. Yung mga nakarelasyon. So lahat yan actually, sa lahat ng mga tao. Kasama si Bro Wendell dyan. Yes. Kasama lahat kami, lahat ng nakarelasyon. Dahil, lahat ng nakarelasyon pala may gagawin. Meron talagang ritual. No? May ritual. At hindi lang yan. Kung pakinggan ninyo yung lecture ni Father Chris sa Divine Mercy. Elar. Chris Elar. Anong sabi niya? Kahit na yung sinabi mo noon sa girlfriend mo,
ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay, kailangan yan ma-renounce. What do you mean renounce, yung, paano Iputol yung, mo yun dahil natili pa umano yun. Yung promise na Hindi, yun. yung dasal, paano yung dasal nun sa mga nakikinig ngayon? Halimbawa, naririnig nila, may mga past sila. Oh. Ayan, may mga ganyan sitwasyon ng mga nakikinig, libo-libo yan. Meron talagang proper hindi alam na yan ang karamihan. So, nang nakita ko, di pala basta-basta ito, batay sa ritual. At ang ritual na yan, tayo talaga ang magbasa. Yung renouncement, yung pagputol ng soul tie, nandun talaga ang proper formula. Bali, sarili lang ang mag-renounce, okay na yun. Ay, pwede. Sarili Pwede. na lang. Hindi na yung lalo na kung proper naman yung pagsisisi mo sa contrition mo sa confession. So, ito na lang renouncement Brother Angel. yung gagawin. Brother Angel, Yes, bro. ba't parang concern na concern ka? Aba, akala mo lang lahat ng manonood, siyempre may mga past yan, bro. Wala tayo. Lahat yan, kahit si Bro Wendell, posible naman walang past. Mayroon tayo mga pinagdadaanan. Oh. Kaya totoo, Kaya totoo nga, yun, totoo. Hindi ka naman, ang sabi ng mga santo, yung mga pinagdaanan natin, daanan lang natin yan. Huwag tayong mananatili sa pinagdaanan natin. i-renounce pa rin. Renounce ba rin? Yun ang Kahit na punto yung kasi doon. kahit yung ibinigay na picture, kahit na yung ibinigay na t-shirts, kailangan Itapo pa lang. Oh. So malinaw sa lahat, seriously speaking, kasi kung talagang mayroon pa rin siyang band-aids at mayroon pa rin, yun nga, doorway. So, it's a renouncement talaga dapat. Yung prayer na, kahit proper contrition mo, Bro Wendell, ibibigay mo yung renouncement prayer ngayon na galing kay Father Cabading. Tama? Yes. Ito ang formula, no? Renouncement prayer yan, Brother Wendell, sa harap ba ng altar i-renounce yan? Sa harap o pwedeng sa Blessed Sacrament. Yun ang specific renouncement prayer, Bro Wendell. Yan talaga. Sa prayer. Yan. Sige. So ito. Makita na. Wait lang nga. po lahat nung nakikinig na tapos i-send nyo sa mga Putol friends yata nyo. to. Putol ba to? Hindi yan putol. Hindi yan putol. Okay, wait lang nga. Ayan. Yan. So, lakihan ko para Sige. Maano talaga. Basahin mo, bro. John Ray. sige. Plus daw, yung mga nakikinig na rin. Yan. Kita na ba dyan? Kita na. Ayan, so ito sabi dito, those in bracket, meron pa sa, dito mag-umpisa ba Wendell? Or dito sa, yun ang instruction. so important, those in bracket are to be prayed only by those who had sexual relations before marriage. Ayan, malinaw to. Or who have entered into an illicit, ibig sabihin illegal, and immoral relationships. So itong prayer na ito. So itong sinabi sa prayer, Father, I repent for having had unlawful and immoral sexual relationship, and I seek your forgiveness, Father, for every time I had neglected to listen to you. For I know this type of behavior does not reflect your character. By the blood of Jesus Christ, I speak to break off me every negative and spiritually dangerous connection my soul has made to each one of those sexual partners. Let their sin be theirs and my sin be mine, and covered unless the blood of Jesus Christ. Father, if any one of these ex-partners has sinful behavior in their life or are living in disobedience to your ways, I want to clarify that I am not in agreement to any of their sinful ways or disobedience. In the name of Jesus Christ, I ask that God's warrior angels take their swords and completely sever each day and every type of soul tie and attachment
that have been connected to me from each of those sexual partners, in that I do not take on any consequence to their sins or any consequence from my prior involvement with them. So ito yung prayer. So ang sabi dito, if the person feels led or the Holy Spirit brings anything to remembrance that the penitent needs to forgive or seek forgiveness for regarding on ex-partner, or they feel led to repent or renounce anything regarding them, do so now before continuing for repentance and forgiveness lead to freedom. Yan, so malino dito, Brother Wendell. Diyan papasok ang sinabi natin, yung promise mo noon, ikaw lang ang mamahalin ko, habang buhay, pwede mong i-break na yan. Akala man ng lahat, Bro Wendell, so pag ano yung proseso doon, pagkaharap sa altar, before Mass or after Mass, alba wala silang Blessed Sacrament, pagkaharap after Mass, umarap sila sa altar, i-pray yan diretso lang or may mga iba pang prayer before dyan? Yes, pwede pray yan diretso, yung sa puso talaga, isa puso talaga. At alalahanin din yung yung mga promise mo noon. Ano yung mga nagpaalala sa kanya na nanatili pa sa iyo hanggang ngayon. Yeah, maraming salamat, Brother Wendell, dito. At habang tinuturuan mo kami ngayon dito, Brother Wendell, para ako nabunutan ng tinik. Totoo lang. Yun nga yung sinasabi natin, kakaiba, no? Buti pala yung mga ex natin, may connection pa rin sa buhay ng tao kasalukuyan, no? Kahit mga kinumpisal mo na. Yung kasing hindi natuturo sa atin ng mga kaparian ngayon. So, paano kaya kawawa naman yung mga tao? No? At least mapalad tayo na ano na tayo, no? So, blessed na blessed tayo dito. At sana ma-share po natin ito, no? Ayan, so diretso yan. Kahit na confess na daw yan, no? So sabi ng mga experts, of course hindi kay Brother Wendell yan, ha? So sa mga experts po yan, hindi sa sariling lang ni Bro Wendell yan. Galing sa mga exorcist talaga po yan ng mga prayer na yan, at sila yung nakakaalam ng katotohanan. May connection pa rin, may bandage pa rin, kaya nga we need to break down holy ties. Nakita na natin, no, yung proper formula. So kopyahin nyo yan, gamitin nyo yan. Maraming hindi alam na mula pala noon sa early Christian, meron ng proper formula para putulin natin ang sultay.